Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Panalig, ang pahayag na heads will roll ay gasgas na. Malimit natin itong naririnig at napapanood sa tuwing mayroong kapalpakang ginawa ang alinmang sangay ng gobyerno, lalo na sa mga kontrobersyal na pagkakamali ng mga opisyal ng pamahalaan. Well, gaano kaya katotoo ang pahayag na ito mula mismo sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Mayroon kayang mapaparusahan? Mayroon kayang makakasuhan? O kaya tulad ng nakasanayan, sisibakin lang sa pwesto ang mga pipitsuging opisyal na sangkot nga sa kapalpakan? Will there be people to be accountable? Ika nga. Kapanalig noong February 27, 2025, nangyaring hindi na nakakagulat na pagguho ng bagong bukas na 1.2 bilyong pisong Kabagan-Santa Maria Bridge. Abay sa lalawigan po ng Isabela. Gumuho ang 990 metrong tulay na mayroong 12 arch bridges at 9 spans of pre-stressed concrete girders na ginawa ng RR Interior Junior Construction na sinimulan ang construction noong Nobyembre 2024 at formal na binuksan noong February 1 sa kasalukuyang taon. Anong nangyari? Bakit gumuho? Ang nakakalungkot, 6 po ang nasugatan, 1 nawawala at 4 na sasakyan ang nawasak na kinabibilangan ng isang dump truck ang nawasak sa pagguho. Ang nakakatawa kapanalig, gumuho ang tulay dahil daw sa pagdaan ng isang dump truck na mayroong karga na 102 toneladang bato. Nagawa pang isisi sa sinasabing overloaded na dump truck ang pagguho ng bilyong pisong tulay. Abay, anong nangyari sa DPWH Region 2? Bakit hindi panagutin sa kapalpakan at pagkasayang ng pera ng bayan ang construction company na nag-construct ng proyekto? Siyempre, kapanalig, malaki din ang pananagutan ng DPWH dito, sa totoo lang. Silang dapat na tumiyak na sumunod ang kontraktor sa Standard Operating Procedure o SOP. Dapat tiniyak ng DPWH na hindi substandard ang materyales na ginamit sa proyekto. Sa halip, nagtuturuan na naman kung sino ang sisisihin at mananagot sa kapalpakang ito. Hindi dapat mangyayari ang pagguho ng tulay kung walang nangyaring katibalaan o korupsyon. Mukhang may kumita. Kapanalig ang DPWH ay notorious sa kapalpakan pagdating sa infrastructure projects. Ang pinakahuli ay ang 3.17 kilometrong Pangil Bay Bridge Project na kokonekta sa Tangub, Misamis Occidental at Tubog, Lanao del Norte na nagkakahalaga ng 7.3 bilyong piso. Ito ang sinasabing pinakamahabang tulay sa Mindanao. Ngunit noong binuksan, puno ng potholes ang gitna ng tulay. Abay, nasaan ang accountability at kahihiyan ng mga sangkot sa kapalpakan sa proyektong ito? Kaya, kapanalig, no? Nakakalungkot. Ano ba ang dahilan ng pagguho ng tulay? Ito ang inaalam ng National Bureau of Investigation at DPWH sa kasalukuyan. Ang tanong nga ng marami, bakit involved ang DPWH sa investigasyon? Ang ahensya ay kasama sa proyekto. Alam mo na, kapanalig, ang mangyayari. Nangangamoy whitewash na naman. Maging ang Senado ay iimbestigahan na rin ang dahilan ng pagguho ng Kabagan-Santa Maria Bridge. Manalig po tayo sa sinasabing heads will roll at mayroong mapaparusahan sa trahedya at pagkasayang ng pera ng taong bayan. Abay, napapanahon na siguro, kapanalig, na magkaroon ng subject na korupsyon sa high school at kolehiyo. Corruption 101 at Corruption 102. Sinasabi sa Sulat ng San Pedro 5:2, be shepherds of God's flock,
that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Itinuturo din sa Galatia 6:1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Kapanalig, public office is public trust. Naway maging responsable at dapat ang mga nakaupo sa gobyerno. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.